days na ba, 3 days na ba yung since in-interview natin si Miss Cathy? Ikaw, Abalos, bakit wala kayong, ikaw, nasa na pala yung ninyo, kaso nyo dito sa sa DND, oy, asan na mga hitad kayo? Right? Ano sabi ko dito? Abalos, gusto mo ipa-forensic ang USB. Let's talk about that. Okay. So, tapusin ko muna yung tungkol sa Senate. Napag-alaman ko, dahil may nagmensahe sa akin, na possible na ipapatawag si Cathy, Miss Cathy Binag, sa Senado. And good for you, Senator Bato, kung gagawin mo yan. Kasi tututok kami, ang taong bayan, at syempre patawag mo ulit si Agent Morales para yun na nag-corroborate na actually eh. Kumbaga napagtagni-tagni na ng mga pagkakataon, di ba? Ng mga panahon, di ba? Panahon ang lahat ng ito, di ba? Kaya panahon nyo na ng mga bangag, lapit na kayo. Alright? So ngayon, pagkakataon mo na, Senator Bato, napatunayan sa taong bayan na ikaw ay sincero at sa kasabay mo sa pagpapatawag kay Cathy Binag, ipatawag mo si Liza Tanas dahil siya yung nag-abot ng pulboronic, di ba? Siya yung nag-abot, inalok niya ang isang babae, di ba? Di ba, you want to protect the welfare of the women, the chuchu bells. So, ipatawag mo si Liza, maliban pa doon, sa pagkabanggit ng pangalan niya ni alias Picoy, ni Romy, okay? Ni Romy Enriquez alias Picoy, na si Liza Tanas at si Kumar ay ang mastermind ng pag-alok kay Morales na wag ka na lang pumunta sa PIDEA Lixiring na yan, name your price whatsoever, di ba? So ipatawag mo na si Liza Tanas dahil wala naman siyang immunity. At ipatawag mo siya para ma-cross-exam, okay? Ma-cross-exam nyo si Cathy Binag para maikwento niya yung moment na yon na inalok siya ni Liza Tanas, slang natin kasi siya may social dugyot eh, ni Liza Tanas, okay, ng polvoron. Question. $1 million question to all of you. Mga palangging. Alright? Mabuhay. Hindi nyo pera yan, mga... Thank you, B. Okay. Question ko sa inyo, Abalos. Ikaw, Gibo, kayong mga jutang Ginemes na mga salot sa lipunan. Okay? Kayong mga jutang Ginemes na lumalapang sa Kaba ng Bayan, pasweldo ng Kaba ng Bayan, at maliban to sa extra kam-kam ninyo, mga yawa kayo, okay? Bakit hindi kayo lumalabas ngayon para magdakdak sa social media o sa mainstream media para salagin ang testimonya ng isang star and eyewitness? Yun mga kababayan, sabi ko nga, kailangan natin gamitin ang inyong mga brain cells, ang inyong mga neurons. Bakit hindi bakit hindi nagpakitang gilas si Abalos Ngiwi? Hindi ko pala natanong kay kay Cathy kung nasa USB ba si Abalos. Yeah, mamaya agad dyan ka ba? Definitely mayroon tayong second interview sa kanya. Kanina yung interview sa Pilipinas Nating Mahal, although yung parang hindi ko simulan, hindi ko pa napanood yung kalahati lang yata napanood ko. Bakit si Abalos ang Malacanang walang statement? Mahirap ba mag-strategize ng pang-vangag strategy? Diba? You have to be accountable. Diba? Accountability, transparency, and what? Clarification to the Filipino people. Ha? Abalos, kiwit. Kiwit ng alpot. Okay? Do you want USB? Sabi ni Whiskey. Mga kababayan, bakit hindi sila, di ba, this is, defamatory or libelous? Kung ito ay hindi totoo. Di ba, sapa nagwakak-wakak na sila, ganyan, sinungaling yan si Cathy, magpaano tayo, magpa-press con tayo,
Bakit walang press conference? Mahirap ba sa lagin? O mahirap ba well, we all know na mahirap pa sinungalingan ang taong nagsasabi ng totoo at naka-witness ng pangyayari. Bakit ikaw, Abalos, nang inilabas ko yung video, nataranta ka na para kang sabog, okay? Na sabi-sabi ka kaagad ng deepfake or AI. Bakit hindi mo i-authenticate yung maalindog ni Kathy? Kathy, di ba? So siya, okay? Si Kathy, bala na lang siya. Oh, syempre, pag social ka, Kathy. Pero pag malambing ka, Kathy, malang nasa Amon, sa Iloilo, sa Ilonggo. Giba si Gibo. Sabi ni Palangga. Sino nagsiling na si Giba si Gibo? Matagal nang giba yung mga yan. Okay, sabi ni Grace Guard, Maharlika, you are more credible political blogger since 2015. Thank you, darling. Okay. Bakit hindi mo, Abalos, ipa-authenticate yung alindog ni Kathy Binag kung siya ba ay real deal or real person? Baka robot siya. Baka robot yan. Baka deepfake AI yan, right? For Mamraga. Sa anuhin mo sila, di ba? Pintahan mo siya. Di ba kayo nagsasalta pala na in-interview ko, robot yun. Di ba? Bakit wala kayong bratatatarap ngayon? Bakit wala kayong press con? Alam nyo, sinisindak-sindak nyo kami. Ikaw, Liza, nataranta na kayo, no? Hindi na alam ko anong gagawin nyo. Kaya si Lisa Tanas, pa-picture-picture naman kay Imelda, sabi ko nga, hindi pala sabi, according to my source, si Imelda Marcos ay ginagamit nyo na lang yan para sa pictorial nyo na kunyari, buena pamilya kayo, nagmamahalan kayo, happy Sunday, Lord, da-da-da-da. Pero ang ulol, ang totoo, ang itong mga vangagstra na ito, wala naman kayong pagmamahal sa pamilya. Dahil ang mahal nyo lang, bangag. Dahil kung ikaw ay tunay na nagmamahal sa pamilya mo, concern ka sa health mo, unang-una dapat hindi ka ngumingiwi, Junior. Okay? So ngayon, kung mahal niyo yung pamilya ninyo, syempre ang mga taong mapagmahal sa pamilya, mahal niya rin yung bayan niya, mahal niya rin yung kapwa niya. Kasi kung meron kang pakiramdam sa puso mo na nagmamahal ka sa pamilya mo, na you're really concerned from the bottom of your heart as a human being, not as a devil like you guys, yung mga mga jolol. Hindi kayo mga Palangga ko, yung mga nasa Malacanang. Di ba? So, i-apply mo yon sa taong bayan. Pero wala kayong ganyan, huwag nyo nang ginagamit-gamit si Imelda. Di ba? Hindi na kayo siguro maalala kung sino-sino kayo. Di ba? O bakit wala si Amy dyan? Anong hanash ni Amy? I'll talk about Amy later. Sulat ko to, baka makalimutan ko. Kasi meron yung, kailan magsalta na yan. Ngayon, mga kababayan, so yan mga palabas ni Lisa na Happy Sunday ni Kuting, yan ay mga taliwas sa katotohanan. After nila mag-pictorial, siguro sabi nila, okay dear, tayo na magpulburon. Siguro ganon after that. Kasi they are not sincere. Dapat nang umingiwi-giwi silang lahat, di ba? Buong pamilya. Well, according to Kathy, di ba? Nasa interview niya, buong pamilya, kaya dapat magpa-drug test ang buong pamilya ni Bangag. Kasi di ba, nung May 9, may video dito pero hindi ko lang na-ready. Nung May 9, nung pinagawa ko ng greetings si Simon, okay? Hindi ito mga bata, hindi na sila underage, no? Pinagawa ko na siya ng greetings, sabog ang kanyang pag-deliver ng pananalita. Kaya, deserve ng taong bayan na ang pamilya ni Lisa Tanas ay ipapulburon test. Kasi ang kanilang mga pinapakitang manifestations, physical features and everything, the way they talk, lalo na si Ngagba actually ang pinaka-importante, ay wala sa katinuan. Di ba? Yung ngiwi. Not only that, not only that. Let's not focus doon sa ngiwi. Yung mga nilalabas niyang mga pananalita.
Bakit ngayon si Cathy na lumabas na ayaw niyong i-debunk? Takot ba kayo sa katotohanan? At good thing yan, Senator Bato, sabi ko sa'yo, ipakita mo na imo nga itlog kusog. You know that? Ang sino Ilonggo dire mga palangga. Di ba sa aton sa Ilonggo, kapag ang itlog mo kusog, matapang yan. Pero yung pag itlog mo puti, talawan yan. Ano, Senator Bato, ipakita mo na yung itlog mo kusog, okay? Ay, nako. 10 white t-shirt please, sabi ni Babes Variety. Okay? So ngayon, mga kababayan, hanggang ngayon, hindi naghura-hura itong si Abalos, si PNP, ito si Marbil, ito si NBI, di ba dapat? That's demeaning, that's defamatory. Yung sinasabi ni Cathy na nakita niya si Bangag na regular na lang, parang regular na lang sa kanila, buffet na lang, itong nilalapang nilang pulburon. Accountable kayong lahat na magpa-pulburon test or hindi, lumayas na kayo dyan. Kaya tama yung panawagan ni Cathy kanina sa interview na kay Doc dyan sa Pilipinas Nating Mahal na dapat si Amy Marcos ang kumausap sa kanyang kapatid para linawin ang lahat. Kasi Senator Amy, napag-alaman ko na lumapit din sa'yo yung pinsan mo. Okay? Yung sinabi ko kagabi, lumapit sa'yo yung pinsan mo na inalok din ni Lisa ng pulboron. Ano pa ba inaantay natin, Senator Amy? Excuse me? Ano pang inaantay? Lumapit sa'yo. Ang sabi sa'yo, according to my puting ahas, na inalok siya ni Lisa ng Coke. Do you want some Coke? Kaya nga sabi niya, yeah, Diet Coke please. Tapos nagtawanan yung mga pulboroni. Kasi, hindi yun ang minimin niya. Ang minimin yung favorite niyang mga ngagba. Huwag na tayong maglokohan, Senator Amy. Kaya nakalalabas kapag wala ng saysay o kapag wala na yung kapatid mo. Diba? Kailan ka lalabas? Maglalaro na lang ba tayo dito ng maang-maangan? Ganyan? Balikan ko. Senator Amy, naalala mo nung, I think that was January. Noong January, na bida-bidahan ka dyan, is bida ka naman talaga doon sa Senate hearing na yon, na natiklo mo, tiklo no? Parang mga mga pusakal sa Davao, sa Davao Penal Colony. We'll talk about Davao Penal Colony mamaya. Nagbida-bidahan ka doon kasi nga may hawak ka na ebidensya na itong si Noel Oñate. Who is Noel Oñate? Okay? Yung si Noel Oñate na lead siya o ng lead convener ng pirma kung saan inutusan ni Tambaloslos at ni Zaldico na mag-ads ng worth 55 million at kausapin ang bawat distrito na puwersahin ang mamamayang Pilipino, linlangin ang ating mga palangga na pumirma doon sa charter change na gusto nila. Diba, Senator Amy? Nasa hearing. Yan si Oñate naman, kilala mo siya, diba? Ngumingiwi din. Let's talk about that. Si Oñate ba, si Noel Oñate ba, ayon sa aking source, sabi niya sa akin, Miss Maharlika, ngumingiwi din yan. Okay, tanong natin kay Cathy. Okay, I don't know, nabanggit niya ba yan? Balikan ko lang yung issue dun sa para hindi tayo mawala. This year, Senator Amy, natuwa ako sa'yo dahil, binubukilya mo yung pinsan mo na si Romualdez na, di ba, nahuli doon sa Senate hearing na yon na nagsisinungaling siya under oath. Na wala daw pagkakataon na nagkita o nagparty itong si Noel Oñate na ngumingiwi rin, tignan yung nga bells niya, ngumingiwi, ganun-ganun din, na lead convener ng perma na nag-meeting sila ni Saldi at ni Romualdez doon sa issue ng charter change. At binayaran, for sure, pinupondohan o binibigyan ng extra budget o pinapaboran ni Tambaloslos itong mga kasabwat na mga kongresista para i-push yung charter change na yon na gusto nilang manatili sila sa pwesto forever. At napag-alaman ko, ikaw, Noel Oñate,
Okay? Ayon sa ating source, numingiwi ka rin. Ang tanong, nagpupulboron ka ba? Ang tanong ng bayan, ilan ba ang tinitira mong pulboron? Kasi ayon sa aking source, and for sure, ay clarify natin to kay Cathy, na baka kasama ka sa USB kasi madalas daw kayong nagpa-party at numingiwi ka. Bakit natin to sinasabi, taong bayan? Si ang mga players ng gobyerno, okay, na mga kasabwat ni Tambaluslos ay mga ngumingiwi. So ano ang reason bakit ngumingiwi si Oñate? Ang question, dapat ipatawag uli yan dyan sa Kongreso, Senator Bato. Di ba? Kung mapangalanan siya. Well, I don't know kung, lead convener siya. I don't know kung may, aside from that, mayroon ba siyang, binigyan ba siya ng role ni Bangag o ni Romualdez? So ngayon, itong taong ito, ini-influensyahan niya at nagkikipagsabwatan kay Saldico at kay Romualdez based dun sa hearing na yan para gipitin, pwersahin, linlangin ang mamamayang Pilipino para pumirma dyan sa charter change na yan. At napag-alaman ng aking puting ahas na itong si Oñate na nagsinungaling under oath na never ever mo kinontempt Senator Amy ay ngumingiwi din. Kaya Senator Bato, ipatawag mo si Cathy Binag para ilabas niya dyan ang USB kung gusto nyo ng katahimikan, kaalwanan ng bayang ito, dahil ang USB ang sagot kung sino-sino ang nandoon na ngumingiwi. Baka naman kasi nagkaroon ng problem, kaya bakit siya ngumingiwi, o kasinghutan ni Bangag si Oñate. Kaya ganito na lang ang kanilang sabwatan ni Romualdez. Okay? Actually, meron pang isang Romualdez, okay, na mukhang tatakbo ng Leyte, na napag-alaman ko, okay, ayon sa akin po, ang dami talaga mga puting ahas. I love you, mga puting ahas. Talagang nilalagay niyo sa peligro buhay ko. Yun na, sa mga puting ahas na to, ang daming report. So, itong taga-Leyte na Romualdez din, na bumabangag-bangag din daw dyan sa Rebel Club. At yung club na yan, ng Rebel na yan, I don't know kung sinong owner niyan, according to my source, at nabanggit niya ni Cathy, na dyan sila nagro-rumbo. Kung saan man ang rumbo sa Tagalog? Okay, dyan sila nagro-rumbo. I don't know kung sa Tagalog yung rumbo, baka rumbo-rumbo, di ba? Doon sila nagsisesyon. Okay? Doon sila nagpulboronic session. So ngayon, connect ito mga taong to. At ito mga masyonda bells na, nakukunin na lang ng nagtitipon, maisog na Ilongga. Thank you, Palangga. Urumbo sila ito mga linti. Anyway, yun. So connect. Kaya maluloka ka talaga mga kababayan na nasa karimlan na ang buhay natin. Imagine nyo, napag-alaman natin, okay? Itong report na ito, na itong si Mr. Oñate, sumagot ka. Bakit ka daw ngumingiwi? Nagsisession. Hang out. Dami talaga mga palangga ko. Yun na yun. Basta rumbuhan nila mga linti. See? Napagtagni-tagni ang mga pangyayari and I hope lumabas din itong kamag-anak ni Amy. Kamag-anak ko ni Amy na si ERQ. Okay? Codename ERQ. Ikaw ERQ, lumabas ka na, kasi sabi ko naman, hindi naman lahat ng Romualdez, ng apelyido na Romualdez ay masamang tao. Hindi rin naman lahat ng mga Marcos na apelyido ng Marcos ay masamang tao. Meron dyan naman matino. Kasi, iba dyan, may mga away-away din na hindi natin alam. But wag natin i-generalize. Ngayon, pero napag-alaman natin, nasabi sa akin, Miss Marlica, i-call out mo si Oñate kasi ngumingiwi din siya. Kaya nga ang tanong ko, sige, tignan natin, schedule natin yung Republic of Niwi, sabi ni Consin. So ngayon, tinignan ko si Oñate doon sa Senate hearing bago tayo mag-vlog. Talagang nagbabakil siya. Parang may something sa bibig niya. Napag-alaman ko na si Oñate ay madalas daw nagpa-party ito sa Dasmariñas. Sa Dasma. Okay? Sabi ni Zara Lee na ngiwi mission man. Okay? So, madalas ka daw nagpapaparty at naghahain ka ng pulburon.
So sagutin nyo ito lahat. Abalos, di ba? DILG ka. Ano ba ang trabaho mo? PNP, ano bang mga trabaho nyo? To secure the what? The Filipino people. To serve and protect public safety. Hindi ba dapat ang lahat ng mga ngiwi, lalo na yung mga pulboronic manufacturers, pinapalayan yung mga yawa mo, ha? Di ba dapat ay inyong lipulin? Pero wala kayong aksyon, talamak na ang pulburon sa bawat kanto ng Pilipinas. Bumaba ang moral ng mga kapulisan dahil inaapi nyo ang mga matitinong pulis, ang mga general, ang katulad ni Marbil na nagmukhang syonga bills doon kanina sa Senate hearing, I'll talk about that later, ha? Wala sa mga tamang katinuan dahil sila ang kanilang mga utak ay manipulated by bangags o baka sila mismo ay nagbabangag kaya hindi sila nakakapag-isip ng tama para sa bayan. Senator Amy, napag-alaman ko, nakilala mo rin si Oñate at alam mo ang aktibidades dahil ito ay mga kaklase nila sa party-party. Okay? So bakit hindi mo na ito itodo? Total, kinalaban mo na rin naman yung pinsan mo dahil yung pinsan mo si Romualdez dahil somehow, I was so happy nung lumabas ka na kahit pinsan mo ay inilabas mo yung sabuatan nila ni Oñate. Ilabas mo na rin yung niwian nilang sabuatan. Diba? Ngayon, si Cathy Binag, hindi na tinanong siya ni Lorraine doon kung nakita ba niya si Tambalusos na tumitira ng pulburon. Sabi niya, in fairness, hindi. Eh baka ang tinitira ay mantika. Baka tinutughong niya yung mantika, no? Parang parang hose ng tubig. Baka yun yung tinitira niya kasi, tignan mo naman yung manifestation, By the way, a shout out kay Pangulong Duterte. Sir, reporting to you, sir. PRRD, thank you. Sabi ni Sol, sir, okay, nanonood daw po. I hope nanonood ka ngayon sa akin. Thank you so much. Pampatulog din na lang yung nga bells ko. Ngayon, mga palangga. Rugby daw yung tinitira. Now what? Ikaw, Marbil, ha? Kayong lahat, Abalos, ang mission nyo, di ba, para ayusin ang katiwasayan ng bayan. Bakit wala kayong emote dito kay Cathy? Bakit na-intimidate ba kayo sa alindog niya? Pag nakita niyo ang alindog ko, hindi kayo ma-intimidate dahil pipitikin ko yung mga itlog yung puti. Mga putian. Alam niyo, mga syonga bells to, alam mo, pinapanood ko si Marbil. Doon kanina sa hearing niya, si Marbil na gonggong. Okay, tinanong kayo doon, ito mga kababayan, okay? Tinanong si Marbil tungkol dito nga sa ang issue dun sa pag-raid sa KOJC. By the way, this morning, Monday, dyan sa Pilipinas, alas 2 ng madaling araw, nanutok na naman ng mga pusil ang mga inayupak na, ito muna unahin ko bago ko ito makalimutan. Ha? Ito, you have to know, people from Davao. Okay? I'm not sure kung parang nabanggit yata ito ni Cathy doon sa kanyang, sa kanyang interview. Kagabi ng madaling araw, lumusob na naman ng walang search warrant ang mga tauhan ni Marbil at syempre may basbas ni Bangag at ni Satanas para lusubin yung mga property ni Pastor Quiboloy. Kasi nga nagbabakasakali sila na matagpuan nila doon si Pastor. May nag-message sa akin, basahon na ako kay Bisaya man eh. Okay? Si Palangga. Ingon na ako, sa Tamayong. Although na-report na yata to. Okay, for your information lang, mas gwapo marilini mo kay Sir Caron, giransak na pod nila ang Tamayong. Unya, giharangan ang dalan. Okay, Tagalogin ko na lang. So ngayon, sabi dito, sana mai-report ito, sir, kasi niransak nila. Alam niyo naman niransak. Diba? Niransak siguro pati nagnakaw pa yung mga hiniyupak. Doon ang Tamayong, yung property niyang mga KOJC. Hinarangan nila yung mga daan at ang aming lawyer at SMNI hindi nila pinapasok. Unya, di pangtalian among kauban. Unya, pinagtatalian ang aming mga kasamahan na mga workers dito sa Tamayong. Karon, unsa naman ni nga gobyerno, mga military unta ang og pulis.
Mga anong klaseng gobyerno ito? Mga military at polis na andito. Hindi pinapasok ang mga media. Sabi nila na, ingon nga, ito, sabi niya, mga abusador talaga, mga abusado talaga. Okay? Palihog lang, paki-inform si Mayor Basti dito sa nangyayari sa amin. Okay. Nakita niyo naman yung video. Parang mga thief in the night, okay, itong mga lumusob. So, posible, at walang mga badge ba tawag doon? Walang mga nameplate, okay? Walang mga nameplate, walang, walang pagkakakalanlan kasi nakakubli sila. Ayon kay Kathy, posible, dahil naikwento sa kanya ni TBF or Tony Boy Florendo, slang pa ang itad, patch, whatever, na posible ang gawain daw nila Lagdameo, according to Kathy, na pwede silang magpalabas ng mga preso ba, na mga prisoners from Davao Penal Colony, doon sa kulungan. Okay? Pwede sila magpalabas ng mga preso dito, doon, para gamitin nila, pasuotin nila ng mga uniforme ng mga police o officials, military, kung ano man ang trip nila, para mga haras at lumusob. Ang sabi nga ni Cathy dyan, sana mga policemen, mga sir, wag ninyong parang, madamay kayo dito kasi, syempre, masisira nga naman ang moral ng ating mga polisan. By the way, may puting ahas na mga polis na tumawag sa akin, no? Mga nakaraan, ang dami ko pang mga puting ahas dyan para sa epidemya, puting ahas tayo. Ang sabi sa akin is, Marlica, nung panahon ni Duterte, hindi kami ganito. Ang mga tao nagpapapicture pa sa amin. Bumalik talaga yung aming ang aming self-esteem and moral at karespeto yung dating sa amin. Pero ngayon, grabe, talamak talaga.